Hello mga ka-friendship! Ayan, for today's video ay pag-uusapan naman natin yung mga itinatanong ng iba dyan na kung paano ko nga ba kinakaya ang pagiging isang full-time kasambahay dito sa abroad. So, at meron akong 3 alagang bata. So, yung edad ng aking mga alaga ay yung time na kakulitan talagang kailangan mong bantayan. Ayan. Kasi 1 taon, 5 taon, at saka 8 taon. Yang edad na yan ay talaga naman may stress ka kung talagang iisipin mo. So, para sa akin mga ka-friendship, ayan, 6 na taon na ako dito sa abroad. At hanggang ngayon ay talaga naman masasabi ko na kaya ko pa rin at kinakaya. Ayan. So, kinakaya ko dahil ako dito sa loob ng bahay ni Madam. So, napaka-strict ako. So, ang turing ko sa aking mga alaga ay para ko na rin mga tunay na kamag-anak at mga pamangkin. Parang ganun. So, kung disiplinahin ko sila ay para ko na rin talagang kamag-anak. So, at sa pagdidisiplina kong iyon, hindi naman nagagalit ang aking mga amo. So, dati, masyado silang sensitive kapag nagagalit ako sa mga bata. Ayan, ang bilis-bilis silang pumupunta sa akin at tinatanong kung anong nangyari, kung anong ginawa ko. Ganyan, syempre sumasama yung loob ko. Tapos yon, sabi ko, kinausap ko si Madam, sabi ko sa kanya, kung ayaw mo na disiplinahin ko yung mga bata, so mas mabuti pa na aalis na lang ako dito kasi hindi kami magkakasundo, 'di ba? Kapag ganon, hindi mo makakasundo ang iyong mga amo kapag ito-tolerate nila yung mga anak nila sa mga maling gawain. Kadalasan kasi ganon eh. Kaya hindi tumatagal ang mga katulong kasi nga yung mga bata, doon yun yung pinag-uumpisahan ng pag-aaway ng mga amo at katulong. Kadalasan bata, 'di ba? So yung mga bata, alam natin talaga na makukulit kahit nga sa Pinas, 'di ba? Meron talagang bata na makulit. Pero dito, sabi nga, kung meron kang isang alaga dito, katumbas na ng 10 sa Pilipinas. So, hindi ko naman i-dinadown talaga yung mga bata dito. Kasi, sabi nga, kung wala yung mga bata dito, wala rin naman ako dito, di ba? Hindi naman sila kukuha ng katulong kung wala silang mga bata, di ba? So, ang ginagawa ko na lang, nilalakasan ko na lang loob ko, at saka, pinagpipray ko noon na sana makasundo ko rin yung mga bata kasi talagang yung alaga ko si Amir, nung umpisa ko pa lang nadating dito, yung sinundo ako sa agency, nung sabi ni Madam, bigyan ko daw ng pagkain, talagang kinagat yung kamay ko. Misugat ako niyan dito. Unang araw pa lang yun ha, nasa sakyan kami. Tapos pagdating ko dito, mangiyak-ngiyak talaga ako nung gabing yun. Kasi gabi na kami dumating di siguro alas 11 na ng gabi yun. Kasi alas 8 ako sinundo sa agency, alas 8 ng gabi. Tapos 11 PM na kami dumating dito. Yon, sabi ko parang hindi ko kakayanin kasi ang ng bata, salbahe. Oh, salbahe talaga yan si Amir. Hanggang ngayon talaga. Pero sa kabila ng lahat, kahit na meron siyang bad attitude, meron pa rin siyang good attitude. Kasi nasusubukan ko na siya. Pag halimbawa nakikita niya na malungkot ako or umiiyak ako, minsan kasi hindi mo may iwasan, 'di ba, na meron kang pinagdadaanan, nalulungkot ka, 'di ba, or kaya minsan na-homesick ka. Lumalapit yan sa akin, tinatanong niya kung tapos sinasabi niya sa mama niya, parang nararamdaman ko na yung concern niya sa akin kahit ganyan siya. Tapos yon, nung naramdaman ko naman na si Madam ay laging yung parang may concern din sa akin kasi lagi siya nagsusorry. Tuwing kakagatin ako ng alaga ko, nagsusorry yung mama niya. Parang na-appreciate ko din yung ginagawa niya na ganun. Kaya tapos kapag nagkakalat naman yung mga batang yan, sinusuway ko talaga. Hindi ko hinahayaan na magkalat sila na magkalat. Okay lang na maglaro, 'di ba? Normal lang yun sa bata na naglalaro sila. Tapos yung mga laruan, kailangan matuto silang magligpit.
Yung halimbawa, nagkalat sila ng mga laruan nila, kailangan marunong silang magbalik doon sa lagayan. Ganon. Ganon yung tinuturo ko sa mga bata. At siguro doon sa ibang mga katulong, nahihirapan din sila kasi mga bata talaga, hindi mo mapagsabihan, di ba? Tapos meron pang mga magulang na hinahayaan na lang kung ano yung gawin ng mga bata. Parang hirap na hirap ka, tapos yung naiinis ka sa magulang ng bata kasi nga hindi man lang pinagsasabihan. Pero ang kaibahan dito sa aking mga amo, lahat ng nakikita nilang negative na ginagawa ng mga bata, sinusuway talaga nila. Tapos halimbawa, nagtapo ng gatas, kunyari, o kaya ng tubig. Ayan, nililinis nila yan, kumukuha sila ng tissue. Tinuruan ko rin silang maglinis. Sabi ko kasi, hindi para sa akin yan. Oo na, tumutulong sila, pero sabi ko, pagdating ng araw, hindi ako habang buhay na nandito. Hindi ako habang buhay na magiging katulong nila, at hindi rin habang buhay na meron silang katulong. Sabi ko kay madam, kasi nakikita ko dito kadalasan sa ibang pamilya, puro mama, 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 mama. Yung may trabaho na nga yung mama, tapos siya pa rin yung mag-aasikaso sa kanyang mga anak at saka doon sa asawa. Kasi ganun eh. Ang nagiging parang tradisyon nila, yung talagang nagsisilbi yung nanay. Yun, parang kawawa talaga yung nanay, parang nagiging katulong yung nanay. Kasi, pagdating ng asawa, kailangan mong pagsilbihan yan. Nakaupo lang yan, maghihintay ng pagkain. Ganun. Katulad ng amo kong lalaki, pag dumating yan, tapos kakain, nakaupo lang yan, naghihintay na i-prepare yung pagkain niya. Ganun. Kaya sabi ko kay madam, darating yung araw na aalis ako dito at mawawalan kayo ng katulong. O kaya naman, may papalit pero hindi talaga yung katulad ko na strikta. So, ikaw din yung mahihirapan. Yun yung sinabi ko kay madam. Sabi ko, balang araw, kaya ako ginagawa na turuan yung mga bata. Kasi para sa'yo din. At least, kung dumating man yung araw na wala ka ng katulong, yung mga anak mo, tutulungan ka. Hindi yung lahat, mama, ibigay mo ito sa akin, or gawin mo ito. Lahat, mama, talaga, kahit yung mga simpleng bagay, inuutos pa nila sa kanilang mama. Tapos yung ibang mama naman, yung mga nanay, parang nagiging sunod-sunuran sila sa mga anak. Ganon. Kaya parang walang paggalang yung mga bata. Pero ngayon, simula nung dinidisiplina ko na yung mga bata, parang natuto na rin si madam na turuan yung mga bata. Ayan, katulad niyang pag nagliligpit ako ng mga pinagkainan, hindi sila yung basta-basta na lang pagkatapos tatayo, aalis na lang. Hindi, nililigpit talaga nila yung mga plato at nilalagay dun sa lababo para hugasan ko. Hindi sa iba kasi talaga, alam nyo ang ginagawa ng iba, pagkakain yan, layas na. Parang kumain sa restaurant. Ganon. Ganon yung iba. Ibang mga bahay dito, ganon. So, yun po. Bale, ang talagang dahilan kung bakit nakakaya ko ang lahat kasi nga mga amo ko hindi nila tinotolerate yung mga bata. Kumbaga parang tinutulungan nila ako para maging hindi yung para hindi ako malungkot or para hindi ako talagang hirap na hirap dito sa bahay. So yun po, sana'y naunawaan nyo ang aking paliwanag at maraming salamat sa inyong laging panonood sa aking mga video at pag-share. Ayan, at kung bago ka pa lang, at huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At follow mo na rin ang aking Facebook page. Thank you so much. I love you all. God bless.